Good morning mga sir. Magtitest lang ako ngayon ng 3-in-1 car wash window timer, no. Smart na to siya, no. So may sales monitoring na rin to. Kasi yung version 1 ko na ginawa, yung wala pang sales monitoring, may nagko-comment kasi sa akin yung nakapag-avail. Nagkaka-problema daw yung LCD pag ginamitan ng blower na machine, no. So di ko kasi na-try dito yon bago ko naipadala kasi wala naman akong ganong blower na gamit. So yung ganon daw ang nagiging problema. Kaya ngayon, itong version 2 ko na smart timer, itetest ko ito ng nung on-off ang pag-ooperation niya. Kaya ginawa ko, yung isang relay, kinabitan ko siya ng power tool. Kasi para matest ko kung ganun pa rin ba ang issue na mabibreak niya yung LCD pag nag-on-off yung machine. Kasi pag ginamitan mo lang siya ng mga pressure washer, hindi naman nagkakaproblema. Doon lang daw talaga nagkakaproblema sa on-off, like blower nga na ginagamit nila. So ito ang pang test ko ngayon. I-on-off din natin yan para malaman natin. Sige, titest natin ng actual. Ngayon kasi wala akong available na queen slot. So gagamit na lang muna tayo ng pinagbabawal na technique, no. Ito, pasundot-sundot lang muna tayo para ma-try lang natin. Smart timer na ito, 3-in-1, may sales monitoring na, tapos na papalitan na rin yung window name niya sa cellphone. At saka may wifi hotspot din siyang binubuga na papalitan din yan. So sige, sundutin mo natin para magkaka-credit siya, no. Ayun, 20 lang muna. So ang una nating i-try itong relay na may naka-attach na power tool. Tingnan natin kung magbe-break niya ba yung LCD. So ito, naka-attach ito sa water, no. Kasi unang relay, pang water yan. Pangalawa, soap. Tsaka yung pang huli yung blower, no. So ito rin yung buto niya, water, soap, blower. So dito tayo sa water magtitest, no. Kasi dyan naka-attach yung relay, yung power tool. So sige, pindutin natin. Nakasit mo pala ito sa 30 seconds lang muna, no. So sige, pindutin natin. Ayun, nag-running na time niya. Nagti-trigger na rin yung relay, pati yung indicator light. So ngayon, try natin, no. Ito, tanda rin natin to. Tingnan natin dito kung magbe-break ba. Ngayon, on off natin. So wala, no. Hindi siya na be-break yung LCD niya. On off natin. So try pa natin isa pa para malaman talaga natin. Ayun. Okay, on natin. Yun. So wala, no. Good siya, no. So ganito kasi yan, minsan kasi nagkakaproblema din sa power supply yan. Kaya advisable ko talaga na gamitin yung 12 volts, at least 5 ampere pataas, ano. Yan, ito ngayon ang ginagamit ko ng mga power supply, no. Yan yung ginagamit ko. So sige, isa pa para talagang malaman natin to. Yun, nag-trigger na, no. So on natin.
So, goods. Wala. Hindi siya nag-break, no? So, sige, try natin paganahin yung sabay-sabay. No, dagdagan natin. Yan, 20. So, sabay-sabay natin paganahin yung timer niya. Ayun, sabay-sabay na sila, tatlo. Ayan o, yung time. Tapos ang nakaset nito, may post time to. 2 beses ang sinit ko dito. Example, pupost natin yung blower. Yun. Isa. Resume. 2. Yan, pag 5 seconds na lang kasi, nagbabaser yan. Ayan, so blower na lang. Nakadalawang post na, no, pag resume. So, pag pindot mo yan, kahit i-post mo na yan, wala na yan, hindi na magpapangsyon. Gawa na ang nakaset doon is 2 beses mo lang siya pwedeng i-post. Pwede mo baguhin yun. Depende na rin sa gusto mo. So, ayan, oh. Good siya. So, post, isa. Resume. Tapos, post pangalawa. Resume. So, di mo na mapopost yan kahit anong pindot mo dyan. Ayan. Wala na. Ayan, tuloy-tuloy na yan. Di mo na mapopost. Kasi 2 beses lang nakasit dyan. No? Pwede mong baguhin yan. Ikaw nang bahala maglagay kung ilang post gusto mo. Okay, yun lang busing, no? So, thank you.